Ganito rin po si Digong. Pero hindi ibig sabihin ay mananalo na itong si Kibuloy. Nagbasa tayo ng mga komento ng mga netizens. Totoo na wala naman talagang mahihitayan sa darating na election. Totoo po yan. Kung patas talaga ang labanan, walang mahihitayan. So wag po tayong mag-alala. Hindi naman talaga maluluklok ang mga katulad na ito. Katulad din na Marcoleta. By the way, sa kaso ni Marcoleta, na kikinikinita ko na mukhang hindi aabot ng election etong si Marcoleta. Mukhang magwi-withdraw na naman. Dahil maaaburido na naman siya doon sa bill na inihain ng ilang kongresista para nga ibalik ang franchise ng ABS-CBN. Maaaburido talaga siya. So kung makabalik ang ABS-CBN, matalo si Marcoleta, dobling dagok sa kanya yon. Balikan natin si Kibuloy. Matindi ang promise na ito si Kibuloy. Ano daw? Sabi niya kasi, bansang Pilipinas, bigyan niyo daw ako ng 5 taon. Tumabi kayong lahat. Bigay niyo lahat sa kamay ko ang pera. Kukuha ako ng mabubuting tao. Katulad ko, iplano ko buong Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao. 5 years daw ay superpower na tayo. Ang naalala ko dito sa Sara Duterte. Bigyan niyo ako ng ganitong budget sa DepEd. Anong nangyari? Pinabayaan ng DepEd. Hindi lang po sana kung maintain na lang niya kung ano yung status ng DepEd as bilang ahensya at syempre nga yung kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan. Sana na-maintain lang niya. Wala siyang ginawa, okay lang. Ang ginawa kasi niya, binalahura, winalang niya at talagang nilugmok ang sistema ng edukasyon dito sa atin at ang kalidad nga ng edukasyon ng mga kabataan. Diniprive ang ibig kong sabihin dahil may mga report na ang daming hindi natapos na proyekto. Ibig sabihin talaga walang significant accomplishment etong sa Sara Duterte. Walang tangible na accomplishment etong sa Sara Duterte. Sa halip ay nagpakasasa daw. Yun naman yung nabasa natin lang. Nagpakasasa daw sa pera ng taong bayan. Anyway, eto, superpower daw in 5 years. Ayan na naman po kayo. Kaya kayo naging superpower dyan sa relihiyon nyo, dyan sa comfort zone nyo bilang huwad na pastor ay dahil malala ang ginawa niyong pang-aaboso at panluloko sa mga miyembro niyo. Ginamit niyo sila para kayo'y magkamal ng yaman. Kaya kayo naging superpower. Diyan naman sa inyo bilang isang pastor. Diyan ka lang. Okay? Pero tignan niyo kung anong nangyari sa inyo ngayon. Kulong. Sa tingin mo, lalaki pa ang mundo ng mga katulad mo, Mr. Kibuloy? Natural hindi. Sa puntong ito, nakakulong ka na. Paliit na po ang mundo mo. Good luck.